May mga baguhan na ampalaya farmers ang nagtatanong, bakit nga daw dumidilaw yung kulay ng kanilang mga bunga ng ampalaya? Ano daw yung dahilan nito? Malamang ka farmer, isa ka rin sa nakaranas kung bakit naninilaw ang bunga ng iyong ampalaya. Ano nga ba ang sagot sa tanong na to? Hello ka farmer, once again welcome back dito sa DDT Nature Farm. And on today's video ay sasagutin natin ang isa sa mga tanong ng ating mga farmers na paulit-ulit na tanong na kung bakit nga ba naninilaw ang bunga ng kanilang ampalaya tulad nito, at ano nga ba yung solusyon na dapat gawin. Kung isa ka sa mga may tanong ng ganito, well, ang video na to ay para sa'yo at gagawin natin. Kaya kung gusto mo na ganitong mga video, huwag mo kalimutang mag-like. Siyempre mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, at i-share mo na rin sa ibang mga farmers na gusto ring malaman kung ano nga ba ang solusyon dito. Hello ka farmer, sa video na to ay update ko muna kayo. Ito na po ang ating ampalaya matapos ang 10 araw na nagtambak tayo sa kanyang mga puno, naglagay ng abono at naglagay ng organic fertilizer. Pagkatapos ng 10 araw ay inulit natin ito, nagtambak ulit tayo. At ito na po yung ating mga tanim na ampalaya. Mayroon ng mga bunga at ito ay naalagaan na natin sa pruning sa kanyang mga dahon. Tinatanggal na rin po natin yung mga sanga na hindi na kailangan. Paano nga ba malalaman kung yung sanga ay hindi na kailangan? Unang-una, ang sanga ay payat. Halimbawa, katulad nito. Yan. So ito ay isang halimbawa na ang sangang ito ay dapat tanggalin. Kapag nakakita kayo ng ganitong sanga, dapat yung tanggalin yan. Pangalawa, sa unang video, pinakita ko rin sa inyo bakit kailangan tanggalin ang unang bunga. Ano nga ba yung mga advantage at mga disadvantage kapag tinanggal natin ang unang bunga. Kaya ito ay kadugtong ng video na yon. Narito na ang mga bunga. At kapag dumami na ang bunga ng inyong ampalaya, makakaranas na kayo ng paninilaw ng bunga ng ampalaya. Ano nga ba ang una nating dapat gawin dyan? Una ka farmer ay pwede nating gamitan ng mga organic. Mayroon akong video ka farmer na ginawa ko mismo kung saan wala kang gagastusin doon sapagkat organic ang gagawin mo na pheromones. Yun ay ang bunga mismo ng ampalaya ang gagawin mong pain para mahuli mo ang mga insekto na kung tawagin ay fruit fly. Ginawa ko yung video na to pahapon na sapagkat ang isa sa may tuturo ko sa inyo kung paano gagamutin ang fruit fly ay sa pamamagitan ng pag-spray ng insecticide. Kapag hindi natin masugpo ang fruit fly at parami ng parami ito, katulad nito, meron nang na-injectionan ng fruit fly. Yan, ito ay fruit fly ka farmer. Natin ito sa loob nito ay makikita tayo sa loob. Ayun, mayroong butas sa loob. At kapag tiningnan natin, so ibig sabihin nito, nakaalis na. Ibig sabihin nito, yung fruit fly dito ay tingnan natin dito. Ayun ka farmer. Nakikita mo ba yun sa loob? Merong uod. Yan ang uod na yan. Kapag na-develop na yan, yan na ang mga in-inject ng fruit fly, at yan ay magiging fruit fly na. Kapag hindi natin natanggal kagad ang bunga na to, hindi kagad natin nabiyak o na-dispose, magiging fruit fly yan. At kapag nangyari, paulit-ulit na nangyari yung ganito, merong mga naninilaw na bunga ng ating ampalaya, hinayaan lang natin, yung fruit fly na yan na nandyan, ay yung mga ganito, mga uod pa lang ay magiging fruit fly, at mag-ikot-ikot lang yung cycle hanggang sa magiging fruit fly naman sila, at dadami sila dito sa ating ampalayahan. Subalit wag kayong mag-alala ka farmer, wag kayong matakot. Okay? So ang isang solusyon diyan ay insecticide, no? Kung hindi na talaga natin maiwasan, so ang unang prevention pala na dapat natin gawin, tanggalin natin mga bunga, no? So ito for video purposes, kaya hindi ko talaga tinanggal. Yan. Para ipakita ko sa inyo kung ano talaga yung problema kapag nag-ampalaya tayo. So tanggalin po natin ito. Pitasin natin ito. Tanggalin natin lahat ng mga infected. Ito pa. Yan. Tanggalin natin. Yan, para ipapakita ko talaga sa inyo ka farmer na mayroong mga fruit fly dito. Kapag napitas na natin, lahat yan ay biyakin natin para hindi na maging yung uod, hindi na maging fruit fly. At
hindi nadadami yung fruit fly sa ating halaman, sa ating gulayan. Ang pangalawa ay yung paggamit ng mga pheromones, no? So nag-a-attract 'yun kasi nag-a-attract 'yun ng mga fruit fly upang hindi na makapaminsala sa mga bunga at didikit 'yun. Meron din akong video noon na pwede mong panoorin sa ating Ampalaya playlist, no? At yung pinakalas, syempre yung option natin ay insecticide. Halika, papakita ko sa iyo paano ang insecticide. Ito ka farmer yung sinasabi ko sa inyo na ginagamit ko na insecticide para sa fruit fly. Meron siyang active ingredient na clothianidin group for a insecticide. Ito ay gold, tinatawag na systemic. Ayan, nakasulat systemic. Saktong sakto siya para sa mga insecticide o sa mga insekto na nasa loob na hindi kayang tamaan minsan ng insecticide. Dahil yung mga uod kanina pinakita ko sa inyo, nasa loob siya ng bunga ng ampalaya. Kapag in-sprayan natin, kahit hindi ito tamaan, kapag nakakain siya ng part ng ampalaya, ay mamamatay. Kaya napakaganda nitong gamitin. Ang dami niyan ay 3 takip. Ito yung takip niya. So 3 takip niyan ka-farmer ang ginagamit ko sa 16 liters na knapsack sprayer. Yan, ganun lang karami. So ang gagawin po natin, ang unang 2 takip ay lagyan muna natin ng tubig, no? Kalahati ng yan, kalahati niyan. Kalahati. Tapos lagyan muna natin ng 2 takip. Kapag nalagyan na natin, pwede natin tong dagdagan ng isa pang takip nito. Okay. Yan. Lagay natin dito. Yan, 3 takip. Yan, ganyan. Hindi masyadong puno upang ma-mix pa ng maayos sa loob. Tapos takpan na natin. Napakaganda ka farmer gamitin yung ganitong klaseng knapsack sprayer. Ito ay chargeable. Di-charge lang. Tapos i-on mo lang siya dito. Ayan, naka-on na yan siya. Tapos siyempre pag mag-spray ka, yan, iharap mo na lang yung nozzle, no? Madali na lang. So magandang gamitin niya, no? Then sa pag-spray natin, siyempre wag natin kalimutan yung mga protective gears natin. Kailangan at least may tabon tayo sa mukha. Yan. At saktong-sakto kapag gusto nyo mag-spray ng ganitong klaseng mga insekto ay ganitong dapit hapon, no? Ganitong hapon na katulad ito, padilim na. Yan, saktong-sakto mag-spray upang hindi natin tamaan yung mga bubuyog, no? Kasi mga bubuyog pag umagang-umaga nandito yung mga bubuyog. Pero kapag gabi tayo nag-spray, sakto naman may iba pang mga insekto na dadapo dito. Yan. Okay, simulan na natin. Mag-banti ako, banti ka rin. Morning mga ka-farmer. Kagabi nag-spray nga tayo at tiningnan natin ngayong umaga ay
kung epektibo nga ba. Ito, may napansin ako dito. Yan. Yun, may uod sa loob. Tingnan natin kung patay or buhay. So napansin natin dito ka-farmer sa isang bunga na to na mga patay na yung uod. So ibig sabihin, yung mga patay na yan ay talagang diretso patay na yan. Hindi na yan maging fruit fly. At kagabi, mga bandang alas 10, umulan. So inulan yung in-spray natin. So tayo ay nag-spray ng mga 5:30. Tapos alas 10 inulan. Lang mga ka-farmer yung video natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa susunod na video ay papakita ko na sa inyo ang mga pipitasin na bunga ng ating ampalaya. Yan. Kaya stay tuned para sa marami pang mga video na ating gagawin. Happy farming! Diyan ka-farmer, nagtatapos ang ating video ngayong araw. Na sinagot natin ang tanong kung bakit naninilaw nga ba ang bunga ng ating ampalaya. Yan ay isang dahilan na ang inyong ampalayahan ay mayroong tinatawag na fruit fly. At isa sa mga tinuro ko sa inyo na gamot na insecticide ay ang paggamit ng gold, which is siya ay systemic. Ibig sabihin, kahit hindi tamaan yung fruit fly, kahit yung uod niya nasa loob ng bunga, talagang mamamatay. At isa pa doon na pwede nyong gamitin ay yung ginawa ko na homemade DIY insect trap o yung fruit fly trap na ginagamit lang ang bunga ng ampalaya. Pwede nyong panoorin pagkatapos ng video na to. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe mga ka-farmer para matulungan nyo po akong lumago ang ating channel at mag-spread pa ng information. At i-like mo na rin ka-farmer yung video na to bilang suporta na rin sa ating advocacy na matulungan yung mga backyard farmer natin na magtanim ng gulay. At i-share sa kanila. Maraming salamat mga ka-farmer and happy farming po sa ating lahat. Patuloy po tayo magtanim ng gulay kahit nasa likod lang ng ating bahay. Paalam!